Bago pa ang bagyong Nika, matinding pinsala na ang iniwan ng bagyong Marce sa Cagayan, lalo sa Sanchez Mira kung saan naglandfall ang bagyo. Para maibsan kahit paano ang epekto ng bagyo, naghatid ng tulong doon ang inyong Kapuso Foundation. Hindi pa man nakakabangon sa bagyong Christine at Leon, bagsik ng bagyong Marce naman ang hinarap ng mga taga-Cagayan. Pati nga ang COVID court na nagsilbing evacuation center sa barangay Namuak, Sanchez Mira, hindi nakaligtas at natukla. Sariwa pa raw para kay Ninita ang trahedyang nangyari sa kanila. Akala namin safe kami dito pero noong dumating na yung pinakamalakas na bagyo, basa lahat mga tent namin. 1 minute na pag-alis namin ma'am, bumagsak na yung semento at saka yung ilaw at bubong. Ang ilang residente naman sa bayan ng Bag-aw, sa kalsada na dinala ang mga gamit para lang maisalba. Si Merda, mga yak-niyak pang ikinuwento ang epekto ng magkakasunod na bagyo. Yung bahay namin kahit malaki, pero walang-wala kami. Nabalitaan ko na may pararating na bagyo, inayos yung gamit namin, maisalba. Ang GMA Kapuso Foundation kasama ang ating volunteers, agad nag-repack ng food packs. Naipamahagi natin ito sa 8,000 individual sa bayan ng Bag-aw, Sanchez Mira at Pamplona, Cagayan. Salamat na lang ma'am yung binigay niyo. Kasi yung mga bigas namin, bumibili kami pag meron kaming nakita. Ngayong araw, ramdam na rin sa probinsya ang malakas na hangin at ulang dala ng bagyong Nika. At dahil nga sa sunod-sunod na bagyo, malaking hamon ngayon sa mga taga-Isabela kung paano ba bangon muli. Pinuntahan sila ng GMA Kapuso Foundation para hatiran ng tulong. Abala sa pagpapatuyo ng mga butil ng mais, ang ilang magsasaka sa barangay Taliktik sa bayan ng Cordon sa Isabela. Sinamantala na raw nila ang pagsilip ng araw para isalba at ibilad ang mga mais na nalubog sa tubig kasunod ng pananalasa ng bagyong Nika. Sayang daw ang kita sa mga mais na ibinebenta daw nila para gawing feeds. Ewan ko na, hindi ko na alam kung makukuha pa ito. Siguro kukunin ng buyer, menos presyo na. Parang awa na lang. Ang single mother namang si Gemaline, wala nang ang babalik ang bahay, problema rin ang kabuhayan dahil hindi pa makapagtinda sa karinderya. Problema tuloy niya ang ipakakain sa 7 anak. Ang hirap po. Tapos ganito pa po bumabagyo pa, ma'am. Buti nga po, ma'am, at tinawag po ako na magluwalis mo muna po sa bahay nila. Yun po ang pinangkain po muna namin ngayong araw. Sa paglalakbay ng GMA Kapuso Foundation, sumalubong sa atin ang maputik na daan at umapaw na ilog sa Anafunan Bridge sa bayan ng Etxague. Pero hindi po ito naging hadlang para makapaghatid tayo ng tulong sa 4 na bayan sa probinsya ng Isabela. Sa kabuuan, 8,000 individual na nasalanta ng bagyong Nika ang ating nabigyan ng food packs katuwang ang 86th Infantry Battalion ng 5th Infantry Division ng Philippine Army. Nagpakain din tayo ng lugaw sa 500 katao. Nasa Aurora na rin po ang ibang team ng GMA Kapuso Foundation para mamahagi ng tulong. Para bang hindi magising sa bangungot ng sunod-sunod na bagyo ang dinaranas ngayon ng mga taga-Cagayan at Isabela. Habang naghihintay ng pagsikat ng araw, naghatid muna ang GMA Kapuso Foundation ng inyong tulong para sa kanila. Halos hindi na nakapagpahinga ang mga taga-Cagayan at Isabela dahil sa sunod-sunod na bagyong dumaan sa kanila. Maraming residente di na alam kung saan pupunta dahil wala na ngang babalikang bahay, nasira pa pati kanilang kabuhayan. Para maibsan ang hirap ng ating mga kababayan, agad na nagtungo ang GMA Kapuso Foundation
sa Santa Ana sa Cagayan para mamahagi ng tulong katuwang ang Marine Battalion Landing Team 10. Pero sa paghatid natin ng tulong doon, siya namang paghagupit ng bagyong Nika. Ilang araw lang ang pagitan niyan. Itinaas naman ang signal number 5 sa Santa Ana kaninang umaga dahil sa bagyong Ophel. Abutin man ng gabi, patuloy tayo sa paghatid ng food packs sa bayan ng Alicia, Cordon, Etiague at Jones. Ang 84 na taong gulang na si Totsha, matyagang pumila sa ating isinagawang Operation Bayanihan kasama ang apo. Nagbuting kami nga rin. Maraming kahoy doon sa batog ng bahay namin. Baka, maputol. Nasira yung diding niya, anak ko. Marami pong punong nagbagsakan po sa mga daan. At saka may mga pananim po na napinsala. At may nakita po tayo ng mga mais po na talagang nadapa po. Ngayong araw nakaantabay pa rin po ang GMA Kapuso Foundation team at naghahanda na para maghatid ng tulong sa mga maapektuhan ng bagyong Ophel. Sa mga kapuso natin dyan na naghahanap pa ng mga pang-OOTD ngayong holiday season, pumunta na sa Celebrity Ukay-Ukay ng GMA Kapuso Foundation sa Okada, Manila, kung saan ay mabibili ang ilang mga damit ng mga kapuso celebrities at pati na ng mga damit naming mga 24 oras anchors. Sa kabubukas na Noel Bazaar sa Okada, Manila kanina, isa sa mga dinagsa na mga mamimili, ang booth ng GMA Kapuso Foundation na Celebrity Ukay-Ukay. Si Sanya Lopez na ambassador ng Celebrity Ukay-Ukay ngayon taon, personal na bumisita sa ating booth. Damit ang binibigay ko rin talaga. Basta meron ako, may mga gamit din ako dito, parang isang beses ko lang nagamit. Kung hindi mo naman gagamitin na, ibigay na lang natin, lalo na para naman ito sa ating mga ibang mga kapusong nangangailangan. Kabilang sa mabibili ang mga damit ng mga kasama ko dito sa 24 oras na sina Emil Sumangil at Pia Arcangel. Pati na ang ilang damit na isinusuot ko dito sa 24 oras. Very simple, no, but elegant. Katunayan, marami sa inyo hanap na gustong-gusto niyo yung mga damit sa 24 oras, hindi ba? O, eto na ngayon ang pagkakataon na ang mga ito ay mapa sa inyo. Na siya namang madalas daw bilhin ng ating suki na si Cheryl. I like the dresses and clothes of Tita Mel Chanco. I find it very elegant, and of course it's super cheap, So you need to grab this opportunity. I feel inspired, of course, to wear her own clothes. Dumayo naman mula pa Cavite si Pamela. Pangalawang beses daw niyang magpunta sa ating Celebrity Ukay-Ukay. Kasi magaganda yung mga finds dito, tapos mas mura siya, tapos quality pa siya. Dapat ding abangan ang mga jacket ni Kapuso Primetime King, Ding Dong Dantes, na atin namang ipapa-auction. Gaya ng mga nakalipas sa taon, ang kikitain dito ay gagamitin sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation. Malaking tulong din po ito, lalong-lalo na sa panahon ngayon na sunod-sunod ang pagpasok at paghagupit ng 6 na bagyo dito sa ating bansa. Kasi we will distribute school supplies next year, and hopefully we raise enough for actual schools. I just received video from Cagayan, ang daming nasira na school. So dapat we should all come together and do our share, kasi sino pa magtutulungan except tayong mga Pilipino. At sa mga nais namang sumuporta sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.